Jessie's point of view. Nakatingin ako sa sapatos ng bagong dating na lalaki sa aking kulungan. Kahit rehas ang namamagitan sa aming dalawa, lumagpas agad doon ang galit na aking nararamdaman. Si Don Gomero Valmores, ang lalaking nagkulong sa akin dito sa kanyang underground matapos kong pagtangkaan ng kanyang buhay sa isang private meeting. Siya'y isang negosyante na nagmamay-ari ng kumpanyang trinabahuhan ng aking ama na napatalsik matapos masangkot sa pangungurakot. Ang aking ama kasi ang pinagkakatiwalaan sa isang project na may involved sa pera. Kaya ang ending, nawalan ng trabaho ang aking ama. Dumami ang utang, nagkasakit, at panghuli, nagpakamatay. Kaya't matindi ang galit ko sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Wala siyang puso. Para sa akin walang kasalanan si Papa. Hindi siya ganung tao. Pero simula nung magtrabaho siya sa mga mayayaman na ito, nagsimulang dumating ang malas. Magandang gabi, Miss Jessie Ortigas. Isang buwan na palang nakalipas mula nang tangkain mo akong patayin. Hindi ka ba kumakain at namamayat ka? Tiniliman ko siya ng tingin. Napakagaling mong gumamit ng baril. Tinuruan ka ba ng iyong ama na dating sundalo? Kumulo ang dugo ko't agad lumapit sa bakal na humaharang sa aming dalawa. Hinawakan ko ito ng mahigpit habang ang aking mga matay puno ng galit na nakatingin sa kanya. Para na akong sasabog sa emosyon ko ngayon. Bakit dito ako nakulong? Bakit hindi mo ako pinadakip sa mga pulis? Ano bang plano mo sa akin, ha? Ngumiti siya sa akin. Iha, balak mo ba akong patayin dahil akala mo walang kasalanan ng iyong ama na isang kurakot? Ganyan naman kayo mga mayayaman Kapag may dumi, ipapasa nyo sa mga katulad ni Papa. Kurakot naman talaga ang iyong ama. Hindi niya naman yun itinanggi at tinanggap ang pagkakatalsik. Naging mabuti pa rin naman ako sa kanya dahil pinatalsik ko lamang siya sa trabaho at hindi ipinakulong. Hindi ko lang matanggap na napagdesisyonan niyang tapusin ang buhay niya. Napaka makasarili niya dahil iniwan niya ang anak niya sa mundong to ng mag-isa. Hindi ko nga alam na may anak pala siya na tanga at bobo. Ano bang kailangan mo, ha? Nandito ka lang ba para sabihin yan sa akin? Kung ganun, ilabas mo na ako rito at ikulong sa tamang proseso. Hindi rito. Hindi ko naman dinidibdib ang muntika mo ng pagpatay sa akin. Naiintindihan kita kasi kamamatay lang ng papa mo. At sa akin ang sisi. Sa katunayan nga bilib nga ako na may anak si Junard na isang matapang na dalaga. Lumapit siya sa akin. Gusto ko tuloy siyang sakalin at ituloy ang planong pumalpak. Gusto mong makalabas? Hindi kita isinuplong dahil alam ko na magagamit kita. Umigting ang pangako. Magaling kang humawak ng barel. Kung hindi ka pumalpak, malamang ay patay na ako. Alam ko na hindi mo yun gawain. Nadala ka lang sa emosyon. Nakikita ko sa iyong muka. Gaya ng sabi ko, hindi inakusahan ng iyong ama. Kahit totoong ninakawan niya ang kumpanya ko. Maraming ebidensyang makakapagpatunay. Kung gusto mo ng ebidensya, bibigyan kita ng kopya. Humigpit lalo ang hawak ko sa bakal. Alam ko naman yun Alam ko naman na nakagawa ng masama si Papa. Pero hindi ko matanggap na iniwan niya ako para lang doon. Dahil bukod sa nagkasakit siya, hindi niya nakaya. Tuluyan siyang nalunod sa konsensya at mas piniling tapusin na lang ang lahat. Kaya hindi ko maiwasan ng magalit sa boss niya. Anong kailangan mo? Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. May 4 ako na anak. Sa 4 na yan may isang na mali ng landas. Pasaway. Pahiya sa pamilya ko at laging nakakatanggap ng death threat. Siya ang ika-3 kong anak na si Andrew Helton Velmores. Hindi nalalayo sa edad mo. Makakalabas ka rito kung papayag ang pakasalan siya at gawin ang lahat upang tumino. Protektahan siya laban sa mga gustong magtangka sa buhay niya. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Baliw ka ba? Hahayaan mong pumasok sa buhay niyo ang nagtangkang pumatay sa'yo? Maaari ko yung gawin ulit kapag ako'y nakalabas na rito. Umiling siya't umatras. Hindi. Alam ko na hindi mo yun magagawa. Kasi alam ko na nadala ka lang sa emosyon at may mali naman talaga ang iyong ama.
Hindi mabuti ang pumatay ng tao, lalo na kung wala namang balidong rason. Alam ko na may mabuti kang puso gaya ng iyong ama, bago pa man niya gawin ang bagay na iyon. Ayoko, paninindigan ko. Ayokong magkaroon ng koneksyon sa pamilya na ito. Ang dahilan ko bakit nagpakamatay si Papa. Ihatid mo na lang ako sa presinto. Mas gusto ko pang pagbayaran ng ginawa kong pagtatangka sa buhay mo kaysa pakasalan ng isa sa mga anak mo. Balak mo talagang makulong dahil lang sa isang dahilan? Kasi kung ganun, gagawin kong lahat upang hindi makalabas kung saan ka man ilalagay. Gagawin kong lahat para magdusa ka sa desisyon mo. Napakaganda ng alok ko, iha. Binibigyan kita ng pagkakataon dahil alam ko na hindi ka masamang tao. Nang hindi ako nagsalita, bumuntong hininga siya't napaatras na. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Nangaalis na siya. Sumagi agad sa isip ko ang labas. Isang buwan na kasi akong nakakulong dito. Hindi nasisinaga ng araw. Hindi maayos ang pagkain. At nasa madilim lang na lugar na ito. Sandali! Pagpigil ko sa kanya. Bumaling siya sa akin. Kinagat kong ibabang labi ko at ibinaba ang aking pride. Gusto kong makita ang kopya ng ebidensya. At nakakasiguro ka ba na hindi ako malalagay sa alanganin? Na hindi ka maghihiganti sa akin kapag sumang-ayon ako sa gusto mo? Bakit ko naman gagawin yun? Magiging asawa ka ng anak ko. Hindi ako pumapatay ng kapamilya. Miss Ortigas? Huminga ako ng malalim. Kesa makulong ako ng tuluyan sa kulungan, baka maging miserable nga ang buhay ko dahil ang kapal na mukha kong pagtangkaan ng buhay ng isang Don Gomero Valmores. Baka doon ako mamatay. Kaya mas pipiliin ko na lamang kung saan may mas chance akong huminga. Sige, papayag na ako. Pakakasalan ko ang iyong anak. Ipinakita ni Don Gomero Valmores ang ebidensya na nagpapatunay na nangurap nga ang aking ama nang ako'y inilabas niya sa underground. Umamin din si Papa base sa video na ipinakita. Hindi lang din si Papa dahil may kasama rin siya. Ngayong nalaman ko ng katotohanan, gusto ko na lamang magpalamon sa lupa. Kay laki naman talaga ng kasalanan ni Papa. Tiwalang-tiwala si Don Gomero Valmores sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit niya tinahak ang ganung gawain. Kaya ba bago siya nawala ng trabaho ay binalak niyang magpakalayo kasama ako? Kasi may kasalanan nga pala talaga siya. Mas mabuting ikulong niyo na lang ako at hanapan ng ibang anak mo ng mapapangasawa. Konklusyon ko sa sobrang guilty. Ang kapal pa ng mukha kong pumatay ng walang kasalanan. Ikaw lang ang pupwede. Ayoko sa mga mahihinhin na babae. Ikaw lang ang pwedeng magpapatino sa anak ko. Anya. At dahil pumayag ka na, magkikita kayo ng anak ko sa susunod na araw. Kailangan pang hanapin ang aking tauhan dahil kung saan-saan na lamang naglalakwatsa ang lalaki na yon. Pasting Andrew na ito. Ako lang yata ang biktima na inaalagaan pa ng biktima. Ngayong hindi na ako nakakulong sa underground. Special treatment naman ang aking natatanggap. Mula sa magandang kwarto na aking tinutulugan hanggang sa magandang damit na hindi ko naman kailangan. Ang pakasalan ng anak niya ang magiging kapalit ng kalayaan na ito. Hiyang-hiyaman na ihaharapin ko ito. Bilang kapalit ng kanyang kabutihan, gagawin kong lahat para tumino ang kanyang anak. Kung kinakailangang gamitan ko ng dahas, gagawin ko para lang magtagumpay ako at mawala na ang konsensya na dinadala ko ngayon. Sa sumunod na araw, nagbihis na ako ng maayos, naglagay ng makeup sa mukha at plinansya ang buhok para lang maging presentable sa anak ni Don Gomero Valmores. Ngunit lahat ng expectations ko ngayong araw ay nawala. Nang makita ko ang anak niya na ipapare sa akin, parang gusto ko nalang bumunot ng baril at barilin na lamang ito upang magising sa katotohanan. Napangiwi ako nang makitang hawak-hawak siya ng dalawang lalaki na tingin ko'y tauhan ni Don Gomero. Tumatawa at pulang-pulang mukha dahil sa kalasingan. Kita ko na napasapo na lamang si Don Gomero sa nakita't na pailing. This is so freaking frustrating. Humagalpak sa tawa ang binata. Bakit nandito na naman ako sa impyerno? Gusto ko sa langit ang punta ko. Ibinagsak ng dalawang binata sa sofa at halos matumba ito.
Nanatili lang akong nakatayo habang nakatingin sa lalaking miserable ang buhay. Andrew, malamig na wika ni Don Gomero. Ginagalit mo talaga ako, no? Iho de po. Dad, I was just enjoying life. Woo! Ngumisin ng nakakalokong binata. Hindi ako katulad ng ibang anak mo na boring. Wala man lang social life. Sumandal siya sa sofa at tumingala sa sofa. Nandito na ang mapapangasawa mo. It's time for you to be serious, Andrew. Sinasayang mo ang pinaghirapan mo noon. It's time for you na tuminuna. 27 anyos ka na. Bulbulin na. Pero kung ano-ano na lamang ang ginagawa sa buhay. Kinuha ni Don Gomero ang isang newspaper sa center table at isinaksak to sa pagmumukha ng kanyang anak. Tignan mo! Ikaw na naman ang nasa headline ng balitang yan. Andrew Hilton Valmores, anak ni Don Gomero Valmores. Nakabrief na lamang sa kalsada. Nakakahiya ka, talagang siraulo ka. Humagalpak ng tawang kanyang anak at kinuha ang newspaper mula sa kanyang mukha. Tiningnan ng kanyang ama na kulang na lang. Sasabog na sa sobrang stress. It's just a dare, Dad. Nakatanggap naman ako ng 100 pesos mula sa mga tropa ko eh. Come on! Just let me enjoy my life, okay? Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Yung hindi na ako ang susunod na... Natigil sa pagsasalita ang binata nang magawi ang kanyang tingin sa akin. Walang kaemo-emosyon ang aking mukha pero siguro sobrang halata ang aking pagkadismaya. Napatayo siya at muntik nang matumba habang titig na titig sa akin. And who is this gorgeous lady? Pumungay ang kanyang mga mata habang humahakbang palapit sa akin. Anak ng... nasa langit na yata ako eh. May magandang dilag akong nakikita. Pwede, pahawak. Hindi ko na siya pinatapos dahil tinutukan ko na siya ng baril. Namilog ang mga mata ng mga nakakita. Ngunit hindi naman nila ako pinigilan. Wow! Ang hot! Pumungay lalo ang kanyang mata at pinasadahan niya ako ng tingin. Ganyan ang mga type ko. Mga maangas. Mga hindi pa bebe. Kung ikaw lang rin naman ang magiging asawa ko, abay, kukunin ko pabalik ang para sa akin. Humawak siya sa kanyang dibdib. Babarilin mo ba ako? O sige, barilin mo na ako. Kapag hindi ka nagtagumpay, akin ka na ha. Umikot bigla ang kanyang mata at bumulagta sa harapan ko nang may itinusok si Don Gomero sa balikat ng kanyang anak nang walang kaalam-alam. Kaya't nawala nito ng malay. I am very sorry, Miss Ortigas. Bukas mo na lang siya kakausapin. Tumango ako at tiningnan ng binata na kinuha na ng mga tauhan ni Don Gomero at dinala patungo sa silid nito. Napabuntong hininga na lamang ako at itinago na ang aking baril. Nakausap ko ng matino ang lalaki kinabukasan. Ngunit hindi masyadong matino dahil gustong-gusto niya na akong pakasalan. Ang rason niya? Na love at first drunk daw siya sa akin. Naalala niya raw kung gaano ako kaangas nang tutukan ko siya ng baril. Kaya't gusto niya akong maasawa agad. Kung hindi ko pa alam na anak ito na Don Gomero, baka napagkamalan ko na siyang may sakit sa pag-iisip. Palagi kasi itong nakangiti sa akin. Kulang na lang lumabas ang ngipin sa bibig niya. Kasal sa simbahan ang nangyari sa aming dalawa. Ginawa ito upang humupa ang isyu ni Andrew sa mga tao. Ipinapublic upang pabanguhin ang pangalan at takpan ang isyu niya sa buhay. Lumipas ang 3 buwan mula nang maikasal kami. Gumanda naman ang buhay ko. Binigyan pa nga ako ng posisyon na Don Gomero sa kumpanya niya ngunit tinanggihan ko. Mas mabuti kasing magawa ko ang pinagawa niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tumitino ang lalaking pinakasalan ko. Mula nang tumanggi akong magpayakap, magpahalik at makipagtalik sa unang gabi bilang mag-asawa, gumagawa siya palagi ng paraan para lamang painitin ang ulo ko. Kahit kasal kami sa simbahan, may kontrata pa rin naman kaming sinusunod. 1 taon lang ang kasal nito gaya ng nirequest ko. Naroroon sa kontrata na pinirmahan naming dalawa na hindi po pwede ang physical contact at iba pa. Isa lang naman kasi ang rason kung bakit nangyari ang kasal nito. Iyon ay ang patinuin si Andrew Hilton Valmores. Nagreklamo pa nga ang binata. Dahil anong araw ba ang sense ng aming kasal kung hindi ako magpapahawak?
Pero dahil mas pabor si Don Gomero sa akin, natalo pa rin siya. At ang gusto ko ay masusunod. Pero sa halos 3 buwan, ginawa ko ng lahat para lang tumino siya, ngunit parang gusto ko nalang sumuko dahil sa mga balitang lumalabas patungkol sa kanya. Nasaan si Andrew? Kalmado kong tanong sa isang kasambahay na kasama ko rito sa kwarto ko habang nililinisan ko ang shotgun ko. Nakauwi na ba siya? Gabi na ngayon at may nabalitaan ako tungkol sa magaling kong asawa. Nagbar daw at may katabing babae na sobrang sexy ang damit. Nagpaalam naman siya na tutungo siya sa bar kasama ang kanyang katropa. Pero headline agad siya sa isang article dahil sa isang litrato na may kadikit na babae. Oo ma'am, nasa baba na ho siya. Kinasa ko ang baril sa kwarto ko na ikinataranta ni Manang Susana. May kasama siyang babae? Nilingon ko siya. Tama ba ang narinig ko? Namutla siya. Ma'am, ano ang balak niyo? May kasama siyang babae? Nang hindi sumagot si Manang Susana, mabilis akong lumabas sa kwarto, suot lamang ang aking lingerie. Sumabay pa sa init ng ulo kong ulan at ang pagkulog. Kaya habang naglalakad ako sa hallway patungong hagdan, natarantang sumunod sa akin si Manang Susana at nagrekot pa ng kauri niya. Kaya sabay-sabay silang nataranta. Ma'am, sandali lang ho. Ma'am, hindi kayo kriminal ah. Nagsimula na akong bumaba sa hagdan. At habang pababa na ako, nakita ko ang asawa ko sa sala na halos gutay-gutay ng damit habang minomolestya ng isang babae na sobrang kapal ng makeup at sobrang iksi ng damit. Pikit na pikit ang aking asawa. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanya. Huminto ako sa gitna ng hagdan at itinutok ang baril sa asawa ko. Ipinikit ko ang isang mata ko para matarget ko ng maayos. Wala silang kamalay-malay na andito ako. Agad kong inilipat ang target ko sa malanding babaeng patuloy pa rin sa paghahalik sa asawa ko habang hinahaplos ang katawan. Umangat ang sulok ng labi ko bago ko inilipat sa mamahaling vase na malapit lamang sa kanila. At iyon ang binaril ko kaya't nabasag ito at gumawa ng ingay. Ma'am! Napangangang mga kasambahay sa nakita. Ang babaeng nakadikit sa asawa ko ay napatalon sa gulat at agad na lumayo. Nang makita kong may dalang shotgun sa may hagdan, namutla siya't unti-unting tiningnan ng vase na basag na nagkalat sa sahig. Mabilis akong bumaba. Pati ang asawa ko'y nagising sa putok, ngunit nang makita ko, ngumisi lamang siya na parang wala sa sarili. Asawa ko! Lumapit ako sa kanya't inamoy. Amoy alak, kaya't nasisiguro kong lasing siya. Nilingon ko ang babae na takot na. Itinutok ko sa kanya ang shotgun. Halos mawalan siya ng kulay. Sino ka? Babae ka ba ng asawa ko? Asawa mo? Napasinghap siya't agad umiling. Inihatid ko lang siya. Customer ko po siya sa bar. Hinatid ko lang talaga siya. Hatid lang ba talaga? O minomolestya mo na ang asawa ko? Anong karapatan mong halikan siya, ha? Galit kong sabi. Alam ba niya na may babaeng nakadikit sa kanya? Ha? Sagot! Mabilis siyang umiling. Hindi po. Ako pong nagpumilit na sumama sa kanya eh. Lasing po siya. Sorry po. Asawa ko, nandito ka pala. Nagulat ako nang yumakap sa tiyan ko si Andrew. Lasing na lasing. Asawa ko, pinilit nila akong uminom. Sorry na. Baba mo na yung baril mo. Mas lalo ka kasing gumaganda sa paningin ko eh. Inis kong itinulak si Andrew palayo sa akin kaya't nahiga na ito sa sofa. Humakbang ako sa babaeng nanginginig na. Wag po ma'am. Sorry na po. Sorry. Naiiyak nang malandi. Oo, wala po akong ginawang iba sa kanya. Iyon lang. Umalis ka na. Malamig kong sabit ibinaba ang baril. Alis! Natarantang tumayo ang babae at takmang tatakbo na sana siya palabas nang pigilan ko siya. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Hubarin mo yung damit mo. Utos ko. Po? Umangat ang sulok ng labi ko. Para may remembrance naman ang asawa ko sa pinagsamahan niyo.
Hubad! Bilisan mo! Sige po. Mabilis na hinubad ng babae ang kanyang sexing damit. Dahil sa takot at ang natira sa kanya ay pantit bra na lamang. Ibinigay niya sa akin ang kanyang damit at saka ko siya pinalayas. Ma'am, baka kung anong mangyari sa kanya. Nakabrat panty na lamang. Anima ng Susana na halatang nag-aalala sa babaeng. Muntik nang gawa ng masama ang tangang lalaking ito. Di pasundan mo. Inis kong sabi at tiningnan muli si Andrew na nakatulog na. Ngunit kita ko na nasirang ilan sa mga botones niya. At ang sinturon niya, muntik nang humiwalay sa pantalon niya. Sa 3 buwan ng aming kasal, hindi ko siya nagawang magustuhan. Kahit ang sabi ni Don Gomero na magugustuhan ko kalaunan ng kanyang anak. Hindi ko magawa dahil sa mga pinaggagawa niya sa buhay. Umagang umagay nabuisit agad ako. Mula sa kwarto hanggang sa hapagkainan, hindi ako tinatantana ng aking asawa. Hawak niya pa ang dress ng babaeng nakapasok dito kagabi. Hindi ko alam na may babae pala akong kasabay umuwi, Jessie. Nagmumukha na siyang aso sa paningin ko. Please, maniwala ka naman sa akin eh. Pasaway ako, oo, pero hindi ako babaero. Virgin na virgin pa nga ako eh. Kumain ka na, Andrew. Walang gana kong sabi. Para naman may energy ka sa bagong babae mo mamayang gabi. Para may bagong energy ka na naman sa bagong kalokohang gagawin mo. Naibagsak niya ang balikat. Hindi nga ako ng babae. Wala akong alam kagabi. Alam mo naman na sumama lang ako sa kaibigan ko, hindi ba? Ayoko nga sana kaso pumayag ka. Okay sana kung ikaw ang babaeng yun kaso hindi. Mas malamig ka pa sa powers ni Elsa. Hindi ka nga masisindak ng kalandian ko kahit maghubad pa ako sa harapan mo eh. Nagtitimpi ko siyang tiningnan. Kumain ka na. Agad siyang tumabi sa akin at nagpa-cute sa akin. Promise, hindi ako ng babae. Wala akong babae. Bakit ako mambababae? May asawa akong mahilig mambaril. Hindi ko ugaling mambabae. Malamig ko siyang binalingan. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi naman natin mahal ang isa't isa. Kita kong natigilan siya. Tumayo na ako matapos kong kumain kaya't nakita kong kumuyom ang kamao niya sa lamesa. Ginagawa ko lang to gaya ng utos ng iyong ama. Gusto niya na magtinuka kaya nga ikinasal ka sa akin. Kaya as much as possible, magtinuka na para makawala na sa kasal na ito. Iniwan ko na siya pagkatapos kong sabihin yun at dumiretso na sa aking kwarto upang asikasuhin ang sarili. Dumiretso ako sa walk-in closet ko at doon nakita ko ang iba't ibang klase ng baril na siyang bigay sa akin ni Don Gomero. Ibinigay niya ito sa akin dahil bukod sa pagtitino, kinakailangan kong protektahan ng kanyang anak mula sa mga banta dito. May 9 na buwan pa naman ako para gawin ang trabaho, para magtino si Andrew at maging katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Kaya hanggat maaari, gusto ko siyang magbago. Kahit natakutin ko pa siya ng baril araw-araw. Iyon ang pambawi ko sa kasalanan ng aking ama sa pamilya nila. Andrew's point of view. Pinatapon ko ang dress na mula sa babaeng kasabay kong umuwi kagabi. Bad trip ako nang makita kong CCTV footage ng aming bahay dito sa sala. Kita ko kung paano ako minulestya ng babaeng yun. Mabutit dumating ang maangas kong asawa kasi kung hindi, baka nawala na yung virginity ko. Pinahanap ko ang babaeng yun at pintalsik sa kanyang trabaho. Hindi naman ako naroroon para maghanap ng babae. Naroroon lang ako para makijam sa mga tropa ko na medyo matagal ko nang hindi nakita. Pinatanggal ko rin ang article na kumalat sa social media dahil wala naman yung katotohanan. Usually, nahayaan ko lang naman kumalat ang mga naka-issue sa akin. Pero ngayon, parang gusto ko na lamang tong ipabaon ng lahat sa limot para sa asawa ko na sigurado ako na mas lalong nato-turn off sa akin. Baliw na akong baliw pero gusto ko ang asawa ko. Kaya nga minsan, sinasadya akong magpasaway para lang mapansin niya ako eh. Ngunit hindi talaga tumatalab. Kahit noong nakaraang buwan, ako na mismong naghubad sa harapan niya pero tinutukan niya lang ng shotgun ng alaga ko kaya't napahiya lang ako. Parang asawa pa nga niya ang mga koleksyon ng baril niya kaysa sa akin eh. Alagang alaga. Palagi kong nadadatnan na nililinisan niya. Kaya nagseselos ako sa mga baril niya eh.
Ngayong mas lumala pa yata ang paglayo niya sa akin. Wala na akong choice kung hindi ang puntahan si Dad sa kanyang opisina para ikonsulta itong kasal kong paurong. Dad, I won't disappoint you anymore. Ani ko kay Dad nang pumasok ako sa opisina niya. Andrew, araw-araw mong sinasabi yan pero hindi mo naman ginagawa. May bago ka na namang issue. Mahiya ka nga sa asawa mo. Kumuyom ang kamao ko. Alam ko kung bakit mo ito ginagawa. Gusto mong kunin ko at ibalik ang inaiwan ko. Alright, I will take it. Ako na muli ang susunod mong tagapagmana at magtitino na ako gaya ng gusto mong mangyari. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Tila nagulat sa aking sinabi. Talaga? Yes, but in one condition. Ano yun? Agad siyang ngumiti sa akin. Sabihin mo sa akin ang gusto mo, Andrew. Ibahin mo ang kontrata ng aming pinagkasunduan. Seryoso kong sabi. Ako nang masusunod at hindi na ikaw, Dad. Gusto ko na ako ang masusunod sa kasal namin. Yung mga bawal na na-request ng asawa ko, wala na yun. Di na yun bawal. Gusto mong magtino ako, hindi ba? Paano ako titino kung ang asawa ko hindi ko malapitan? Ayoko nang ganun, Dad. Sumasakit yung puson ko sa tuwing makikita ko siya sa malayo Type ko ang babaeng yun. Kaya hindi pwedeng hindi ako makalapit. Mababaliw na ako. Gusto mo si Jessie? Oo. Diretso kong sabi. Gusto ko siya. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Hindi magiging madali ang sinasabi mo, anak. Ayokong mawala ang tiwala ni Jessie sa akin. Baka sa kabaong ang destinasyon mo kung hahawakan mo kahit hibla ng buhok niyan. Hindi mo ba yun may iba? Ikaw naman ang nag-utos sa kanya na pakasalan ako Pwede mo naman sigurong utusan Huwag puro baril ang inaasikaso. Nagsiselos na ako. Hindi makapaniwala si Daddy sa sinabi ko. Nagseselos ka? Sa baril? Oo. Kumuyom ang kamao ko. Sobrang selos. Humagalpak siya ng tawa. Hindi mo yun mawawala sa kanya, anak. Habi ni Jessie ang maghunting, ang magbaril. Kung gusto mo siyang mapalapit sa'yo, ay paghirapan mo. May kinuha siya sa drawer niya at inilapag sa lamesa. Narito ang kontrata. Pwede kang gumawa ng panibago. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa asawa mo. Hindi na kita tutulungan, anak. Bulbuling ka na Nakakahiya naman na pati sa babae ako pa rin ang tutulong sa'yo. Inis kong kinuha ang agreement paper na yun at pinunit. Napailing na lang si Dad sa akin bago ako lumabas sa opisina niya. Gagawa na lamang ako ng panibago. Bantay ka sa akin, Jessie. Ikaw ang papaamuhin ko, hindi ako. Sumilay ang ngiti sa aking labi saka naglakad ng paalis sa bahay ni Daddy. Jessie's point of view. Anong ginagawa mo rito? Kita kong natigilan siya sa tanong ko nang pumasok siya sa kwarto ko. 1 linggo nang nakalipas mula nang mangyari ang insidenteng yon at ngayon ko lang siya muling nakita. Nadatnan niya akong naglilinis ng baril kaya't kita ko na medyo napalunok siya. May bago siya sa aura niya ngayon, hindi siya nakangiti. Magtitino na ako. Wika niya. Patawad kung nasaktan kita. Hindi ko babae yun. Napairap ako. Bakit naman ako masasaktan? Mahal ba kita? Umigting ang panga niya. Hindi ko alam pero sa tuwing ganun ang kanyang ipinapakita, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi kasi ako sanay na hindi siya ngumiti. Mas gusto ko pang ngumiti siya kasi magagawa ko ang gusto ko sa kanya. You don't have a choice but to love me. Ikinasal ka sa akin. Natigilan ako nang lumapit siya sa akin. Hindi ko napansin na may dala pala siyang dokumento. Kumunot ang noo ko ron. Ano yan? Kinausap ko si Dad noong nakaraang araw. Paninimula niya nang makalapit. Ang sabi niya, ako na raw ang bahala kung anong gagawin ko sa'yo. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Sinabi niya yon? Ano naman ang gagawin mo sa akin? Sa ating dalawa, ikaw ang pasaway. Kung ano-ano na lang ginagawa mo sa buhay. Pinapasakit ang ulo ni Don Gomero. Huwag mo sanang ibahin ang intensyon ko. Gusto ko lang na magtino ka. Iyon ang gusto ng daddy mo. Gagawin ko ang gusto mo. Magtitino ako. Seryoso rin na sabi niya.
Sa katunayan, magtatrabaho na muli ako sa kumpanya. Hindi ko natatakasan yun. Wala naman akong ibang hiling sa kasal na ito kung hindi ang pansinin ako. Napatingin ako sa kanya. Ha? Umupo siya sa tabi ko at kinuha ang baril ko. Itinabi niya ito at saka hinawakan ang kamay ko. Hindi na ako gagawa ng bagay na ikasasakit ng ulo ni Dad at ng asawa ko. Hindi na ako magiging headline sa mga dyaryo. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakahiya ng pamilya ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Sa loob ng 3 buwan, hindi naman niya yan ginagawa. Maganda yan. Good news yan, ha? Basta, pansinin mo lang ako. Hayaan mo akong makalapit sa'yo. Hindi yung kapag gusto kong halikan ka, manunuto ka kagad ng baril. Anong ibig mo sabihin? Ibinigay niya sa akin ang hawak niyang dokumento. Tiningnan ko kung ano ito. Isa itong kontrata. Panibagong kasunduan sa pagitan naming dalawa. Napatingin ako sa kanya. Para saan to? May kasunduan na tayo, hindi ba? Wala na yun. Ito nang bago. Gusto kong maging asawa ka sa akin para titino na ako. Naariyan ang mga dapat at hindi dapat nating gawin bilang mag-asawa. Halos hindi na maipintang mukha ko nang basahin ko ang laman. Nawala na ang lahat ng ipinagbabawal ko. Naroroon ang pwedeng humalik, yumakap, magkatabi sa pagtulog, at higit sa lahat, mag-make love. Akala ko ay iyon na talaga, ngunit nagulantang ako sa huling nakita. Have a baby? Ibinalik ko sa kanyang kontrata. Bakit? May problema ba? Have a baby? Hindi aabot sa kontrata ng ating kasal yan. Hindi pwede ang gusto mo. Kailangan ko ng baby para sa magiging future ko. At hindi naman pwedeng sa iba ako mambuntis. Ikaw ang asawa ko, kaya ikaw ang magdadala sa magiging anak ko. Gusto mo bang magpabaril ng tuluyan? Napasapo ako sa aking noo nang pinitik niya ang noo ko. Alam mo, wag mo kong tinatakot sa baril mo, ha? May baril din ako eh. Nakatago, pero kapag ginagalit, lumalabas. Kapag nabaril ka, lalaki ang tiyan mo. Sige ka, mawawala yung angas mo. Malaki pa naman tong baril ko. Sharpshooter din. Napanganga ako sa sinabi niya. At akmang kukunin ko na sana ang baril na itinabi niya. Hindi ko yun nakuha dahil itinulak niya ako pahiga sa kama. Bago pa man ako makabangon, dinaganan niya na ako agad at inipit ang mga kamay ko sa bedsheet. Kaya't hindi ako makawala. Ano ba? Asawa mo pa rin ako, Jessie. 'Di ba, mission mo na patinuin ako? Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin kaya't halos nagpigil ako sa hininga. Ilang buwan na pero hindi mo nagawa ang mission mo. Bakit hindi ka muna magpakaasawa sa akin para tuminuna ako? Hamon niya. Hindi yun tututukan mo ako palagi ng baril. Tinatakot sa tuwing magkakamali ako. Hindi yun ang nagpapatino sa akin. Ito yun. At nanigas ako sa aking hinigaan nang halikan niya ako sa aking labi nang walang pahintulot. Hindi ako nakagalaw sa sobrang gulat. Hindi na rin ako makawala dahil mas malakas pa siya kaysa sa akin. Nang matapos niyang gawin yon, nanatiling gulat ang aking reaksyon habang si Andrew ay may tagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Kiss lang. Titino na ang pasaway ni Don Gomero. Kumalabog ng mabilis ang puso ko at hindi nakapagsalita. Umalis si Andrew mula sa pagkakadagan at naupo sa dulo ng kama. Let's make a deal, Jessie. Seryoso ang usapan namin ni Andrew. Hindi ko maiwasang manibago sa kanya dahil seryoso talaga siya ngayon. Lalo na sa bagong kontratang ibinigay niya sa akin. Ayon sa kanya, kapalit ng pagiging asawa ko at pagbibigay sa kanya ng anak, may matatanggap akong 5 milyon pagkatapos ng kontrata ng aming kasal. Nangako rin siya na titino na siya basta't ihiwalay ko raw sa akin ang mga baril ko. Pinirmahan ko ito at tinignan siya. Seryoso ka na ba na magtitino ka na talaga? Tumango siya. Yes, dahil nakuha ko na ang gusto ko. Kumunot ang noo ko. Ano naman kayang nakuha niya? Yun lang ba? Kung mamahalin mo ko, dagdag na yon. May expiration ng kasal natin. Hindi ako magmamahal ng lalaking temporary lamang sa buhay ko. Malamig kong sabit hinatak na siyang palapit sa akin. Nagulat siya sa ginawa ko.
You want this, right? Ito naman talaga ang gusto mo. Ang mapalapit sa akin at mahawakan ako. I'll give you the right to be my husband. Basta ang kapalit nito ay ang pagtinu mo. At ako na mismo ang humalik sa kanyang labi bago niya ako muling inihiga sa kama. Nakuha niya ako. Hindi naman ako mahirap kausap. At normal naman siguro yon lalo na't mag-asawa na kami. Ang kaso lang, kung masakit ang mabaril, masakit din ang mapasukan. Iyon ang iniinda ko ngayon habang nakaupo sa kama. Samantalang si Andrew ay mahimbing ang tulog. Tiningnan ko siya. Napakaamo ng mukha kapag tulog. Hindi mo maiisip na siya ang pinakapasaway sa lahat ng anak ni Don Gomero dahil sa inosenteng mukha na meron siya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong pumayag. Is it because of money? No, gusto ko lang panghawakan ng sinabi niyang magtitino na siya para hindi na ako maghirap. Para pagkatapos ng 1 taong kontrata, aalis na ako't magpapakalayo-layo. Tiningnan ko ang sarili ko. Isa lang ang hindi ko maipapangakong maibigay sa kanya. Iyon ay ang anak. Ayokong mabuntis. Lalo na kung maghihiwalay lang din naman kami pagkatapos. Iyon ang hindi ko maibibigay kaya habang tulog si Andrew, lumabas ako para bumili ng pills. Where have you been? Kumunot ang noo ko nang makita ko si Andrew sa sala pagbalik ko. Humigpit ang hawak ko sa bulsa ko lalo na nang tumayo siya at agad lumapit sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Lumabas ako, may binili lang. Anong binili mo? Ba't hindi mo ako ginising? Ngumiti ako sa kanya para makalimutan niya ang una niyang tanong. Masarap ang tulog mo eh. Ayaw kitang maistorbo. Kahit na, dapat ginising mo ko. Alam mo namang, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ba masakit? Nag-alala ako kasi sobra kang umiyak kagabi. Agad kong tinakpan ng kanyang bibig at namula ang buong mukha ko. Inalis niya ang palad ko sa bibig niya at hinalikan ng likod nito. Napasinghap ako at napatingin sa mga kasambahay na nakakita. Lalo na si Manang Susana na nagpipigil ng ngiti. Sobra talaga akong nagtataka kung paano ko paiyakin ng isang Jessie Ortigas sa sobrang angas. Sa baril ko lang pala. Nakakaloko siyang ngumiti. Agad kong hinablot palayo sa kanyang kamay ko't sinampal siya. Napasinghap ang mga nakakita. Pati siya'y hindi makapaniwala sa aking nagawa. Bakit? May nagawa ba ako? Dahil sinaktan mo ako kagabi. At saka ko siya nilagpasan. Buong buhay ko, hindi ko pinangarap na magkaroon ng romantic relationship sa isang lalaki. Lalo na sa mga katulad ni Andrew na alam ko na ang amoy. Habulin na mga babae. Ewan ko ba? Pero mula nang alisin ko ang harang sa pagitan naming dalawa ay parang nasosobra na siya. Ang hiling lang naman niya sa akin ay ang makalapit at hayaan na maging asawa ko siya, ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nagagalaw ang puso ko sa ibang paraan. Lalo na sa mga ipinapakita niya sa akin ngayon. Tinotoo nga niya ang kanyang sinabi na magtitino na siya. Dahil nang umabot ng 5 buwan ang pagiging mag-asawa namin, tahimik na siya. Hindi na siya laman ng mga dyaryo at sa mga articles na siyang kapani-panibago. Marunong din pala siyang magpakalalaki. Yung sasalubungin ako ng halik sa noo pagising ko, lulutuan ng masasarap na pagkain araw-araw, bibigyan ng bulaklak, at kung ano-ano pa na ginagawa ng mag-asawa. Desidido rin siyang magkaanak kaya't medyo kinakabahan ako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako buntis. Yun ay dahil pa sikreto kong umiinom ng pills. Mas mabuting magpa-check up na tayo sa doktor, asawa ko. Ani Andrew nang nasa pool area kami. Umahon siya mula doon at lumapit sa akin. Ibinigay ko naman agad sa kanya ang towel. Palagi naman natin ginagawa pero hindi ka pa rin nabubuntis. Baka may problema na sa isa sa atin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Wala naman sigurong baog sa atin. Yeah, pero we need to make sure of it. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Paano kung hindi pala ako mabubuntis? Anong gagawin mo? Napatingin siya sa akin. Hinihintay ko ang kanyang sagot. Bumuntong hininga siya at saka ako inakbayan. Di hindi. Namilog ako sa sagot niya. Ha? Pero 'di ba? Mas mahalaga ka sa akin.
Seryoso niyang sabi sabay alis sa hibla ng buhok ko sa mukha ko. Hindi ko ma-imagine na magkakaanak sa iba. Ikaw lang ang gusto ko. Kaya kung hindi talaga, hindi natin pipilitin. Nanliit ang mata ko. Talaga? Di parang wala ring silbing kasunduan natin kung wala lang. Iyon naman ay kung hindi ka magkakaanak. Wala naman akong magagawa ron. Alangan namang ipagpilitan ko pa. Basta ang mahalaga, hindi na ako pasaway. At niyakap niya ako kaya't nabasa ang damit ko. Alam mo ba, sa sobrang gwapo ko, ang daming nagtatangka sa buhay ko. Akalain mo yun? Pati mga asawa ng mga kalaban ni Dad, gustong dumikit sa akin kaya pinag-iinitan ako. May nag-send nga ng banta sa akin Pasasabugin daw nila yung kotse ko kasama ka. May isa pa nalalasunin daw ako. Nung nakaraang linggo may sumira sa isang kotse ko Nakakatawa talaga yung mga to. Nagbago ang ekspresyon ko sa narinig ko at humiwalay sa kanya. Hindi biro yung sinasabi mo, Andrew. Alam ko naman nung hindi pa kami kasal ay nakatanggap na siya ng mga pagbabanta. Ngunit hindi ganito kalala. Bigla akong nag-alala para sa kanya. Nag-aalala ka ba para sa akin? Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa mukha. Hindi naman magiging madali ang pagkitil ng buhay ko. Hanggang pagbabanta lang ang kaya nila, Jessie. Ang daming nakabantay sa akin Plus, may asawa pa akong maangas. Hindi ako basta-basta mamamatay. Gusto kong umirap. Yung tatay nga niya munti ko nang mapatay. Sinwerte lang ako na nakapasok ako sa private resort nila na hindi pinaghihinalaan. Nagpanggap kasi akong nagtatrabaho doon kahit may sniper nang nakatago sa katawan ko. Huwag kang mag-alala, hindi yun mangyayari. Hinalikan niya ang noo ko. Kailangan muna nating magkaanak bago mangyari yun. Bumabagabag pa rin sa isipan ko tungkol sa mga death threats na natatanggap ni Andrew. Wala na kasi siyang mga issue ngayon mula nang magtinu siya pero katakataka na may ganun na naman at malala na. Nang lumabas ako, nagulat na lang ako nang may makitang malaking sulat sa labas ng gate na RIP Andrew. Kinilabutan ako sa nakita't na alerto na talaga sa kaligtasan ng asawa ko. Kaya nang hindi ako nakatiis, habang si Andrew nasa kumpanya, nagtungo ako sa bahay ni Don Gomero para sana kausapin siya ngunit hanggang sa labas ng pinto ng kanyang opisina lang ako nang marinig ko ang seryosong usapan sa loob. Seryoso ka ba, Dad, na kay Andrew mo ipagkakatiwala ang kumpanyang matagal mo nang pinaghirapan? Boses yun ng panganay na anak na si Arnold, anak ni Don Gomero sa labas. Nakadalawa pa kasi si Don Gomero sa iba't ibang babae bago nagpakasal sa ina ni Andrew na wala na sa mundong ito. Akala ko sa akin na since tinalikuran na niya. Hindi niya kaya yun, Dad. Kita mo ba na palagi siyang kasama sa mga issue? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi sirain ang reputasyon natin. Ako, I worked hard. Nag-aral ako ng mabuti tungkol sa kung papaanong patakbuhin ng kumpanya. Kaya bakit mo binabalik ang tiwala sa pasaway mong anak? Stop talking, Arnold. Noon pa man. Alam mo na kung sinong susunod sa yapak ko. Tinitinu ko na ngayon si Andrew. And guess what? Tumino ng kapatid mo't sumeryoso na sa buhay. Hindi mo ba nakita kung gaano siyang kagaling sa business? Parang gusto ko nilang bumaba sa pwesto sa sobrang galing niya ngayon. Dad, I am your eldest son. Hindi man ako galing sa tiyan ng asawa mo pero ako pa rin ang panganay mo. Ako dapat ang susunod na tagapagmana. Hindi naman kita pababayaan, Arnold. Kahit huling taon mo na sa high school ikaw pinakilala sa akin ng iyong ina. Hindi naman kita bubutasan ng oportunidad. You will also have I want the company, Dad. Yun lang ang gusto ko't wala ng iba. Napaigtad ako nang bumukas ang pinto ng opisina at nakita ko ang galit na mukha ni Arnold. Natigilan lang siya na makita ko at umigting ang kanyang panga. Ikaw, you're Andrew's wife, right? Hindi ako umimik. This is all your fault. Paninisi niya sa akin na ikinagulat ko. Ha? You freaking changed my brother. Buisit na buhay to. At nilagpasan niya ako. Nanatiling nakakunot ang aking noo habang tinitingnan ng papalayo na si Arnold. Bumuntong hininga ko at saka pumasok sa opisina ni Don Gomero.
Nadatnan ko siyang sobrang stressed at problemado, ngunit nang makita ko, agad nagliwanag ang kanyang mukha. Jessie! Don Gomero, what are you doing here? Alam ba ng asawa mo? Umiling ako. Hindi ho, busy si Andrew eh. Yeah, ngumiti siya sa akin. It's because of you. Tumino na ang aking anak. He's great in business, Jessie. Matagal niya itong pinag-aralan. Kung hindi ka dumating sa buhay niya, baka hanggang ngayon ay tinatakasan niya pa rin ang para sa kanya. Ano bang ginawa mo sa anak ko nang magawa ko naman yun kay Arnold na sobrang tigas ng ulo? Nagtutukan kami ng baril. Ibang baril nga lang. Natigilan siya sa sinabi ko at maya-maya lang ay humagalpak siya ng tawa. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, iha. Kaya't ikaw ang gusto ko para kay Andrew eh. Napatino mo siya sa loob lamang ng 5 buwan. Alam mo, natatakpan na ang mga dating issue niya dahil sa mga ginagawa niya ngayon. Hindi ko maiwasan na matuwa sa kanyang improvement. At dahil yun sa'yo. Nang mapansin niyang tumahimik ako ay tumikim siya. Ano nga palang ginagawa mo rito? Nakakatanggap ng mga death threats ang asawa ko. Seryosong sambit ko. Tinatawanan lamang ng anak mo yun pero hindi ko maiwasang mag-alala. Wala bang aksyon dito? At narinig ko na sa kanya ibibigay ang kumpanya, hindi sa panganay. Hindi ko maiwasang mag-alala dahil baka panibagong gulo na naman to sa buhay niya. Nagtagal ang titig niya sa akin. Mahal mong anak ko? Hindi iyon tanong. Sinabi niya yun sa akin na para bang alam niya ang nararamdaman ko. Ha? Bumuntong hininga siya. Maupo ka na muna. Sumunod naman ako. Umupo ako sa sofa at saka siya tiningnan. Napaayos si Don Gomero sa pag-upo sa kanyang swivel chair. Si Andrew ang unang anak na nakilala ko. Paninimula niya. Nang magpakasal kami ng asawa ko, si Andrew ang itinuring kong panganay. Kaya bata pa siya, sinanay ko na siya. Pinamulat ng maaga sa magiging kapalaran niya pagdating ng panahon. Pinafocus ko siya sa pag-aaral. Nang mag-high school ang anak ko, biglang may nagpakilala na dalagang babae. At sinabi na may anak daw ako sa kanya. Alam mo ba kung gaano akong katakot nun? Kasi baka iwanan ako ng asawa ko. Hindi naman kasi ako nagtaksil sa kanya. Sadyang nagbunga lang palang kalandian ko noon. 17 anyos sina Arnold at Christoph nang maipakilala sa akin. Ilang buwan lamang ang agwat nila samantalang si Andrew, mas bata ng 4 na taon. Nakikinig lang ako. Tinanggap naman ng asawa ko na may anak ako. Masaya rin si Andrew at ang isa niya pang kapatid na si Archie na may mga kuya na sila. Pero malamig ang dalawa sa mga anak ko mula nang tumira sila sa iisang bubong. Gusto ni Andrew, ipasa ang para sa kanyang kuya. Kaya nga niya pinapasakit ang ulo ko dahil gustong lumayo sa pinaghirapan niyang pag-aralan. Gusto niyang makasundo ang kanyang kuya kaya willing siyang magparaya na ibigay ang para talaga sa kanya. Napatango ako. Kaya naman pala. Pero ayokong ipagkatiwala sa ibang kumpanya ko. Hindi sa wala akong tiwala sa iba kong anak. Pero kasi si Andrew ang naghirap mag-aral. Nag-aral pa nga sa ibang bansa para mas maging malawak ang kanyang matututunan kung papaanong mag-handle ng negosyo. Tapos mapupunta lang sa anak kong noong high school lang ipinakilala sa akin. Hindi rin gaanong katalino sa negosyo. Hindi ba't napaka-unfair naman nun, iha? Oho, nasagot ko na lamang. Ngunit ang death threats. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Anak ko si Andrew. Hindi ko siya pababayaan. All you need to do is to stay by his side hanggang sa mag-expire ang kontrata sa pagitan yung dalawa. Nasa kanya lang ang focus mo bilang asawa niya. Pagkatapos niyan, you are now free to go. Or depende sa anak ko kung palalayain ka niya. Ha? Kapag may nagbanta sa anak ko, gamitin mo na ang kaalaman mo. Muntik mo na nga akong matamaan Death threat pa kaya ng asawa mo? May tiwala ako sa iyo, Jessie. At may tiwala rin ako sa mga tauhan ko, lalo naman kay Andrew. Hindi niya hayaang mapahamak ang sarili niya. Magkano ang ibinayad ni Dad sa'yo para pakasalan mo ang kapatid ko? Kumunot ang noo ko sa kanya. Bakit? Leave my brother.
I will give you 20 million pesos. Malaki na yon para mabuhay ka ng payapa sa mundong to. Napakrus ako sa aking braso. And what makes you think na tatanggapin ko ang pera mo? Kasi hindi mo naman talaga gusto si Andrew, di ba? May kasalanan ka sa daddy ko kaya mo pinakasalan si Andrew. I know, Miss Jessie. May alam ako na maaaring maghahatid sa'yo sa kulungan. Kumuyom ang kamao ko. What do you want? As I said, umalis ka na sa buhay ng kapatid ko. Kumunot ang noo ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magduda. Ikaw bang nagpapadala ng death threat sa asawa ko? Nagulantang siya sa sinabi ko. What? Bumuntong hininga ko. Bye. Nang lalagpasan ko na sana siya, nagulat ako ng agresibo niyang hawakan ng aking balikat at puwersahang pinaharap sa kanya. Huwag mo akong talikuran. Anong karapatan mong pagdudahan ako? You think I can kill my own brother? Walang buhay ko siyang tiningnan at inalis ang kanyang kamay sa aking balikat. Sabay pagpag nito na parang may dumamping dumi sa aking balikat. Nakita kong nainsulto siya dahil doon. Napakayabang mo naman, babae ka lang. Balak siguro niya akong hatakin palapit sa kanya ngunit hindi natuloy dahil naunahan siya ng isang tao. What are you doing, Kuya Arnold? Agad akong hinila ni Andrew palayo sa kapatid niya at inilagay ako sa likuran. Kita't ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Wala naman. I just find your wife beautiful, Andrew. Hindi ko akalaing titino ka ng dahil lang sa kanya. Iyon lang ang kanyang sinabi bago umalis sa bahay. Hindi naman umimik si Andrew nang nasa kotse na niya kami. Pasulyap-sulyap ako sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago ang mood niya ngunit hindi. Para talaga siyang bad trip. Akala ko nga'y diretso kami sa bahay ngunit nagulat na lang ako nang huminto kami sa parking lot ng mall. Ano naman ang gagawin natin dito kung ganyan ang mood niya? Kahit inis ng mukha niya, siya pa rin ang nagtanggal sa seatbelt ko. Galit ka ba? Tanong ko. Hindi niya ako pinansin at lumabas matapos tanggalin ang seatbelt ko. Ako na mismong lumabas sa kotse at mabilis siyang sinundan. Andrew! Sandali! Hinabol ko siya at hinawakan siya sa kamay. Natigil siya at binalingan ako. Bakit ka nandun? Bakit mo kausap si kuya? May masama ba? Tanong ko sa kanya. Umigting ang panga niya at tuluyang humarap sa akin. Ayoko nang malapit ka sa kuya ko. Hindi mo siya kilala. May dapat ba akong malaman? Hindi ko maiwasang matanong yun. Wala. Wala kang dapat na malaman. Sa akin ka lang dapat nagfo-focus. Hindi sa ibang tao. Dahil akong asawa mo, okay? Napatingin ako sa kanya. I like you so much, Jessie. No. I am in love with you. Hindi ko magagawang lahat ng to kung hindi mo ako binaliw ng kagandahan at kaangasan mo. Kasalanan mo kung bakit ako nagkagusto sa'yo. Kahit tinutukan mo ako lagi ng baril noon, wala akong pakialam. Ayoko nang may ibang nakakakuha ng atensyon mo. Kaya nga nasa bahay ka lang lagi kasi mangyayari yun eh. Dahil ganun ka kaganda't kaapil. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya kaya't napasimangot siya. Bakit ka ba nakangiti dyan? Kunot noon niyang tanong. Hindi mo naman ako gusto parang umiti ka ng ganyan. Tumalikod na siya at pagkatapos ay iniwan ako. Pero hindi ko yun hinayaan. Tumakbo ko sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Napatingin tuloy ang ibang tao sa amin. Lalo na't medyo kilala pa naman si Andrew ng mga tao. Huwag kang ngang magselos. Ngumiti ako ng malaki habang nakayakap pa rin sa likod niya. Sa'yo lang naman ako. Hindi ako magpapaagaw sa iba. At higit sa lahat, gusto naman kita kahit nakakairita ka minsan. Napaharap muli siya sa akin. Talaga? Tumango ako at saka hinawakan ng kanyang kamay. Tara na, mukhang hindi ka naman busy eh. Date tayo. Ngumuso siya at pinipigilan ng sariling ngumiti. Talaga ba? Oo nga. Ako nang naghila sa kanya patungo sa mall. Tara na. Hindi naman siguro masamang maging masaya. Kahit parang yelo itong puso ko, gumagawa pa rin talaga ng paraan si Andrew para tunawin to. At mukhang nagtagumpay na nga siya. Dahil nang matunaw na ito,
Alam ko sa sarili ko na hindi ko na pwedeng i-deny na hindi lang pagkagustong nararamdaman ko sa asawa ko. Sa loob ng 6 na buwan, nagpakaasawa na ako sa kanya. Dahil may trabaho siyang inaasikaso, ako ang umaasikaso sa kanya bago siya aalis. Paghahandaan ko siya ng agahan, ng isusuot at iba pa. Hindi ko akalain na dumating sa punto na ito na magugustuhan ko ang pagiging asawa ko. Ito rin naman ang pangarap ni Papa para sa akin nung buhay pa siya. Na mapunta ako sa mabuting lalaki at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya habang tumatagal, parang nawala na sa isip ko na may expiration ng lahat ng to. At natalo ng tuluyan sa puso ko na handang gawin ng lahat. Mapasaya lamang si Andrew, gaya ng ginagawa niya sa akin. Kaya hindi na ako umiinom ng pills upang mabigyan ko siya ng anak, gaya ng gusto niyang mangyari. Andrew's point of view. Simula nang makasal ako, hindi na naging mahirap sa akin ang buhay. Siguro, ang dahilan ay may asawa ko na maganda at maintindihin. Nung una iniiwasan kong responsibilidad na para sa akin naman talaga. Dahil ayoko nang magalit muli sa akin si Kuya Arnold. Na sa kanya lang ang tinatamasan niyang kumpanya. At mabuhay na lang ako ng payapa at masaya. Ngunit nang dumating si Jessie sa buhay ko, nagbago ang lahat. Nakakahiya naman kung hanggang kagwapuhan lang ang meron ako. Kaya parang gusto kong akuin ang nararapat naman talaga na para sa akin. Kaya nang magsimula ako ng galawin yun, nagalit si Kuya sa akin. Kaya hindi na ako nagtataka kung siyang nagpapadala ng death threats upang takutin ako. Hindi naman ako tanga. May mga pinagkakatiwalaan akong mga tauhan upang alamin kung sinong nasa likod ng mga pagbabanta. Sinadya ko rin talaga na palayuin ang aking mga bodyguards dahil gusto ko siya mismong lumapit sa akin upang gawin ang pagbabanta niya. Upang makita ko na talaga ang totoong kulay niya. Malaki ang ngiti sa aking labi habang inaamoy kong bulaklak na bagong bili ko. Nandito ako ngayon sa parking lot. Sa labas lamang ng kumpanya ni Papa. Ibibigay ko ito sa asawa ko. Buti nga't medyo tumunaw na ang kaangasan nun eh. Kaya tumatanggap na ng mga bulaklak at iba pang malalambing kong gawain. Andrew! Nag-iba ka na! Di ka na sumasama sa amin sa inuman. Ganyan na ba talaga kapag ikinasal na? Ngumingiti na lang mag-isa? Napawi ang ngiti ko nang makita ko si Rocky. Ang isa sa mga kaibigan ko. Kita kong malisyosong ngiti niya. Ikaw parang dati lang ikaw nag-aaya sa amin. Ngunit ngayon, wala ka ng paramdam. Tara, mag-inuman muna tayo. Miss ka na namin eh. Sorry Rocky, mas miss ko ang asawa ko eh. Ani ko, next time na lang, babawi ako. Sa ngayon, ang asawa ko munang uunahin ko. Laglag ang panga ni Rocky sa sinabi ko at wala nang nagawa nang sumakay ako sa kotse ko at bumiyahe na. Magkikita pa rin naman kami muli ni Rocky at ng ibang katropa ko pero hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito para maibigay ang regalo at bulaklak ko kay Jessie. Sobrang late pa naman akong umuwi palagi kaya minsan nadadatnat ko na lang siyang nakatulog sa sala kaya't babawi ako sa kanya. Ayoko siyang paghintayin lalo na ngayong sobrang gabi na. Pagdating ko, halos naka-off na ang mga ilaw kaya medyo madilim ang buong kabahayan. Mukhang tulog na ang mga tao. Sana si Jessie hindi pa tulog. Ngumiti ako at dumiretso sa ikalawang palapag kung nasaan ang kwarto namin. Pagpasok ko ron, narinig ko ang pag-agos ng shower sa banyo. Mukhang naliligo siya. Nakakagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang sariling ngumiti. Inilagay ko sa kama ang bouquet at paper bag na naglalaman ng regalo. At saka hinubad ang aking damit upang magbihis. Nagtungo ako sa cabinet ko. May sarili naman akong kwarto pero mas gusto ko sa kwarto ni Jessie. Kaya narito na rin ang ilan sa mga damit ko. Kasama sa ibang damit ni Jessie. Mahina pa akong kumakanta habang naghahanap ng maisusuot. Nang may nakita ako sa mga tinuping damit, kinuha ko ito. Ngunit sa paghablot ko, isang box ang nahulog sa sahig. Kumunot ang noo ko at kinuha ito. Umawang ang labi ko sa nakita at bumilis ang tibok ng puso ko. Pills? Kaya ba hindi siya mabuntis-buntis? Nagpipills siya? Bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa roon ang nakabihis na si Jessie. Ngumiti siya nang makita ko ngunit
Nang bumaba ang tingin niya sa hawak ko, kita kong napawi ang ngiti niya at napalitan ng matinding gulat, takot at pagka-guilty. Andrew! Akala ko baog ako. Natawa ko at tinignan siya. Nagpipils ka pala? Andrew, hindi ko na... Gusto kong magkaanak. Palagi ko yung sinasabi sa'yo pero ayaw mo pala. Andrew kasi... Dapat sinabi mo agad-agad na ayaw mong magkaanak. Hindi yung gagawin mo kong tanga, Jessie. Hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Kaya ayaw mo palang magpa-check up kasi wala naman palang problema. Ayaw mo lang pala talaga. Umiwas siya ng tingin. Lintik. Umiyak ka sa akin, please. Umiyak ka sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko sa kanya. O talagang sinasabayan mo lang ako dahil iyon ang utos ng daddy sa'yo? Alam mo naman yun, Andrew eh. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo kasi... Lumabas ka na muna, Jessie. Napasinghap siya sa sinabi ko. Gusto ko munang mapag-isa. Kwarto ko ito. But this is my house. Lumakas na ang boses ko kaya't nakita ko na parang natakot siya. Pero hindi umiyak. Shit, bakit ba ayaw niya akong iyakan? Kaya umalis ka na muna. Tumango siya't hindi man lang nagmakaawa. Lumabas siya sa kwarto at iniwan akong durog na durog. Tiningnan ko ang isang box ng pills at itinapon to sa basurahan. Masakit yun sa akin kasi ginawa niya akong tanga. Nagtungo pa kami sa simbahan para humiling na magkaanak pero niloko niya lang ako. Pwede naman pala eh. Nag-pills lang. Kung sinabi niya nung una na ayaw niya, maiintindihan ko naman yun. Hindi yung kailangan ko pang malaman sa ganitong paraan. Napaupo ako sa kama at napatingin sa regalong ibibigay ko sana sa kanya. Sigurado ako na hindi niya ito tatanggapin dahil nasigawan ko siya. Napahawak na lamang ako sa aking ulo't sinampal ang sarili. Kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko bago ko siya puntahan at manghingi ng sorry. Kaya nang kumalma na ako, napagdesisyonan ko na puntahan siya. Akmang lalabas na sana ako sa kwarto niya nang may napansin ako sa may bintana niya. Nakabukas na ito nang hindi ko man lang namalayan. At ilang sandali lang, may nakatutok ng baril sa akin. Gotcha, Andrew! Ani Arnold na may gloves pang suot. Hindi ko akalaing makakapasok din ako sa mansyon mo na walang kade-delikado ha. Mga tangang mga bantay mo. Duwag! Isang suntok lang tumba agad. Wala ka bang tauhan para patayin ako, Arnold? Lumamig ang boses ko. Napaka-risky naman ang iyong ginagawa. Kung mamamatay ako ngayon, ikaw lang din naman ang masisisi kasi mag-isa ka lang. Hindi ka mamamatay kung sasabihin mo kay daddy na sa akin ibigay ang kumpanya. Anya habang nakatutok pa rin ang kanyang pistol gun sa akin. Pinaubaya mo na yun dati, hindi ba? Nag-iba na ngayon. Gusto ko na rin ang kumpanya. Lintik ka! Ano pa bang gusto mo? Nasa iyo ng lahat ng pabor ni daddy. Hindi pa ba sapat sa iyo yun? Kahit akin ang kumpanya. Wala na akong pakialam sa iba. Bakit ko naman ipapasa sa iyo yun? Baka isang pagkakamali mo lang, mapupunta sa walang pinaghirapan ni daddy. Ayokong mangyari yun, Arnold. May posisyon ka pa rin naman sa kumpanya. Hindi nga iyon ang gusto ko. Gusto ko akin lang. Ibigay mo na lang sa akin para hindi sumabog ang ulo mo. Ibaba mong baril mo, Mr. Arnold. Baka isang bala ka lang. Namilog ang mata ko nang makita ko si Jessie. Nakatutok na ang shotgun sa ulo ni Arnold. Natawa si Arnold. Kaya mo bang bumaril, Miss Jessie? Mahihina ang mga babae. Kadalasan sa kanila pumapalpak. Kaya ikaw muna ang mamatay. Agad kong sinipa ang baril na hawak ni Arnold nang mawala ito sa focus. Kaya lumipad ito sa malayo. Agad inilabas ni Arnold ang kanyang isa pang baril at agad ipinutok sa akin. Ngunit ako'y nakaiwas kaya't hindi ako natamaan. Hinanap ko kung saan natapon ang kanyang baril na sinipa ko kanina. At nakita kong nasa ilalim to ng kama. Si Jessie naman ay inilabas ang panibago niyang baril at pinutukan si Arnold na natamaan agad sa paa. Lintik na yan! Papatayin mo agad ako! Agad kong kinuhang baril sa ilalim ng kama at itinutok kay Arnold na ngayon ay namimilipit na sa sakit. Jessie!
Lumabas ka na! Ani ko sa kanya. Tumawag ka ng pulis. Ha! Natawa si Arnold. Balak mo talaga akong patayin? Kapatid mo akong siraulo ka. Kailan mo ba ako itinuring na kapatid ha? Walang kapatid ang magbabanta sa akin. Tiningnan ko si Jessie. Para siyang namumutla. Bigla akong nag-alala. Jessie, are you okay? Hindi nakasagot si Jessie dahil umiksen agad si Arnold. Nagpaputok siya bigla sa akin kaya't nagtago ako. Tiningnan ko ang baril at napamura nang makitang wala na palang bala to. What the? Hindi ko namalayang nabaril pala ako dahil nakita kong dugo sa aking kamay na nagmumula pala sa binti ko. Bakit ka namumutla, Miss Jessie? Takot ka ba sa akin? Ani Arnold sa asawa ko na ngayon ay pinagpapawisan na. Ngunit shotgun naman ang itinutok niya kay Arnold. Akala ko ikaw ang pinakamagaling na nakilala ni Dading gumamit ng baril. Anyari sa'yo? Putla mo ah. Hindi naman ako mamamatay tao. Anong nangyari sa kanya? Hindi naman siya ganyan ah. Sinubukan kong bumangon ngunit masakit talaga ang pagkakabaril ng Arnold na yon. Nasa panganib ng asawa ko at natatakot ako sa maaaring niyang gawin. Shit! Ano bang nangyayari sa mga bantay? Huwag kang lumapit sa akin! Ani Jessie, babariling kita. Mas naaliw si Arnold sa sinabi ni Jessie. Abat, subukan mo nga. Kita ko nga natakot ka eh. Baka pati ibon hindi mo mapatay. Hindi natapos ni Arnold ang kanyang sinasabi dahil ipinutok ni Jessie ang kanyang shotgun at natamaan si Arnold sa kamay kung saan may hawak siya ng baril. Ah! Napaluhod si Arnold sa sakit at si Jessie naman ay bumulagta sa sahig nang hindi ko alam. Dali-dali akong lumapit kay Jessie kahit sobrang sakit ng hita ko. Nakita ko siyang nanghihina. Mabilis ko siyang inilagay sa bisig ko. Jessie, ano nangyari sa... Nakita kong tiyan niya. Doon ako namutla ng todo dahil nabaril pala siya. Ngayon lang ako natakot ng buong buhay ko. Jessie, huwag ka munang pumikit. Sorry na. Hindi ko ibig na sigawan ka kanina. Huwag ka pumikit. Ngunit pumikit ang maganda kong asawa at nawalan siya ng malay sa mismong harapan ko. Tawang-tawa si Arnold nang makita niyang eksena. Kahit naputulan siya ng kamay, wala siyang pakialam. Gusto ko tuloy siyang patayin at magpahatid sa kulungan pagkatapos. Ngunit hindi ko na inagawa dahil nagsidatingan ng mga pulis. Kasama na ron ang aking ama. May kasama ring ambulansya kaya't nadala kaming lahat sa ospital at agad ginamot. Sinong tumawag ng pulis? Si Jessie, ani Dad. Umawang ang labi ko't napatingin kay Jessie na wala pa ring malay ngunit nagamot na ng mga doktor at nurses. Mabuti na lamang at dumating agad ang tulong dahil baka mas lalong lalala ang kanyang sitwasyon kung hindi. Papaanong si Jessie ang tumawag? Nag-away kami kanina. Pinaalis ko. Tumawag sa akin eh. Sabi pinalayas mo raw siya at gustong tumuloy sa bahay ko. Pero nag-iba agad ang kanyang sinasabi at agad nagpatawag ng pulis nang makitang bugbog sarado na mga tauhan mo sa labas ng bahay nyo. Napatunganga na lamang ako. Sana tumuloy na lang siya kay Daddy. Hindi sana ito nangyari sa kanya. Mahal ka niya, Andrew. Ani Dad sa akin. Alam ko dahil kita ko kung papaano kanyang tingnan. Kung papaano siyang mag-alala sa mga nagbabanta sa iyong buhay. Kaya sana, kung ano man ang nagawa niya, hindi magbabago kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya. Tumayo na si Dad. Dito ka na muna. Ako nang bahala sa kapatid mo at kung anong gagawin ko sa kanya. Mag-focus ka na muna sa paggaling mo at sa asawa mo. Lalabas na sana siya sa kwarto nang magsalita ako. Ikaw munang bahala sa kumpanya, Dad. Aalagaan ko na munang asawa ko. Okay, anak. Nang lumabas na si Dad, hinawakan ko ang kamay ni Jessie at hinalikan to. I'm sorry, Jessie. I love you. Kung ayaw mong magkaanak, ayos lang. Basta gumaling ka na agad. Hindi ko kayang makita kang walang malay. Napalayo lang ako sa asawa ko nang dumating ang isang doktor. Agad ko siyang tinanong. Dok, gigising naman siya no? Tumango ang doktor. Mabutit na agapan agad, Mr. Valmores.
Kasi kung hindi baka nawala pang bata sa kanyang sinapupunan. Namilog ang mata ko sa sinabi ng doktor. Ha? What do you mean? Your wife is pregnant, Mr. Valmores. Jessie's point of view. Nagising ako sa isang maputing lugar. Medyo malabo ang aking paningin dahil kagigising ko pa lang ngunit nang luminaw to. Napagtanto ko na wala pala ako sa kwarto ko. Kung hindi nasa ospital ako. Nabaril pala ako ng Arnold na yun. Kala yata niya, takot ako sa kanya. Sadyang may tama lang ako sa may tiyan kahit nang hina ako. Daplis lang naman yun pero nandito na ako sa ospital. Kaharap ang pagmumukha ni Andrew. Mabilis akong bumangon paupo sa kama nang makita ko siya. Tinulungan naman niya akong makaupo ng maayos. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya at nag-iwas ng tingin. Umalis ka na. Sa gilid ng mata ko, kita ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Napatingin ako sa kanya at nagbaba ng tingin sa kanyang hita kung saan siya nabaril. Mukhang nagamot na siya. I'm sorry. Wika ni Andrew na ikinagulat ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I love you, Jessie. I'm sorry kung nagalit ako. Wala na yon. Malamig kong sabi. Umalis ka na. Hindi. Agad niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi ako aalis. Mahal kita. Kahit tutukan mo ko ng baril araw-araw. Gusto ko yun. Basta wag mo kong paaalisin. Hindi pwede yun lalo na't bubuo pa tayo ng pamilya. Natawa ko. Nakita mo naman 'di ba? Nagpills ako. Hindi mangyayari ang gusto mo. Siya naman ngayon ay ngumisin na ipinagtaka ko. Ano naman ngayon? Sigurado naman akong nakaligtaan mo. Ha? Humawak siya ng mahigpit sa akin. Bakit hindi mo sinabi na buntis ka pala? Kinakailangan mo pang mabaril bago ko malaman. Tiningnan ko siya. Sobrang lambot ng tingin niya sa akin. Hindi katulad nung gabing nakita niya ang pills ko na nakalimutan kong itago. Sasabihin ko sana kaso nakita mo na ang pills. Malamang hindi ka naman makikinig sa akin. Bumundong hininga ako. Umalis ka na. Kaya ko namang buhayin mag-isa to. Mas lalong hindi ako papayag, Jessie. Hindi naman yan holy baby na bigla na lang nangyari dyan sa tiyan mo. Kasama ako sa gumawa niyan kaya't hindi pwede. Ilang buwan na lang at mag-e-expire ng kontrata. Gaya ng ating napag-usapan, kukunin mo ang magiging anak ko. Hindi ko gagawin yun. Seryosong sabi niya. Babaliwalain na natin ang kontrata. Kalimutan mo ng lahat. I love you, Jessie, at wala akong balak ilayo ang magiging anak natin sa'yo. Ang kapal ko naman. Hindi naman ako maglalabas para kunin ko. At saka yung kontrata sa kasal, susunugin ko yun para sa simbahan ang susundin natin. Hindi na tayo maghihiwalay dahil mahal kita. Agad napawi ang kung anong bigat na nararamdaman ko sa sinabi niya. Talagang mahal mo ko? Mahal na mahal. Seryoso niyang sabi. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko, Jessie. Hindi ko kayang mawala ka. Pasensya na ngunit hindi na kita pakakawalan pa. Unti-unting sumilay ang ngiti sa aking labi bago ko inabot ang kanyang pisngi. Alam kong noon mo pa ito gustong marinig pero gaya mo, mahal din kita, Andrew. And I'm sorry kasi niloko kita tungkol sa pagbubuntis ko. Bala ko rin naman talagang magpabuntis sa'yo kaya hindi na ako uminom. Malas lang kasi nakita mo yun. Nakalimutan ko kasing itapon. Magbabayad si Arnold sa kanyang ginawa. Buntis ka pala. Nabaril ka niya. Anya sabay yakap sa akin. Ngayong may buhay na dyan sa tiyan mo, hayaan mo naman na akong poprotekta sa inyo. Napag-alaman ko na ang lahat ng death threats mula pa nang hindi pa kasal si Andrew ay nagmula pala sa sarili niyang kapatid na si Arnold. Kahit anak to ni Don Gomero, hindi niya ito pinalagpas at kinulong talaga. Nagmakaawa pa nga ang ina ni Arnold ngunit hindi ito pinakinggan ni Don dahil baka may mapahamak pa muling parte ng kanyang pamilya. Isang linggo rin ang naging stay ko sa ospital bago nakalabas. Nagpa-welcome party pa nga sa amin ng mga kasambahay pag uwi namin. Nalaman kasi nila na buntis ako kaya't pinagdiriwang din nila. Natapos na rin ang matagal na issue ni Andrew at kasabay noon ay ang bagong blessing na dumating sa buhay namin.
Hindi muna bumalik si Andrew sa trabaho niya upang mag-focus sa akin. Bukod doon, nag-process din kami ng mga papeles para sa paglipat namin ng tirahan. At iyon ay sa ibang bansa upang mas tahimik at mas maginhawa ang aming buhay. Ang dali lang, no? 5 buwan ng tiyan ko at aalis na tayo next week dito sa Pilipinas. Ani ko kay Andrew habang nasa kwarto kami. Nagyayakapan. Pwede bang bumisita ako sa puntod ni Papa bago tayo tuluyang tumira sa ibang bansa? Umayos ng upo si Andrew sabay tingin sa akin. Oo naman. Gusto kong magpaalam sa Papa ko kasi matagal bago tayo makakabalik dito. Makakabalik naman tayo rito, Jessie. I'm sorry kung kinakailangan nating umalis. Gusto ko lang na walang gulo sa buhay natin. I know. Gusto ko rin naman para sa anak natin. Tumango siya. Magpapaalam tayo sa papa mo, Jessie. Huwag ka mag-alala. Sinunod nga ni Andrew ang hiling ko na magpaalam kay Papa sa sementeryo. Sa araw ng pag-alis namin, nagtungo kami ron at ipinakilala ko si Andrew kay Papa. Siguro, kung buhay pa si Papa, magugustuhan ka nun. Anikot na pangiti. Gusto nun mga lalaking katulad mo eh. Umakbay siya sa akin. Ano bang gusto ng Papa mo para sa'yo? Yung mabait. Yung hindi ako pababayaan. Bonus na lang ang mayaman at gwapo. Natawa ko. Palagi ko ang sinasabi kay Papa nung buhay pa siya na hindi ako mag-aasawa. Pero kung buhay pa siya, baka siningil na ako ng 50,000 pesos noon. Ayun ang pustahan namin dati eh. Natawa na lamang ako habang kinekwento ko yon sa harapan ng puntod ni Papa. Sigurado ako na masaya ang Papa mo kung saan man siya ngayon. Ani Andrew sabay halik sa gilid ng aking ulo. Alam ko, kumaway na ako kay Papa. Paalam Papa, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Punta muna ako sa ibang bansa pa ha. Doon muna ako mamamalagi kasamang asawa ko at ang magiging anak ko. Bye po. Pamamaalam naman ni Andrew. Huwag po kayong bago kami umalis na magkahawak kamay sa sementeryo upang humabol sa flight namin patungong Amerika. Excited ka na ba sa buhay na tatahakin natin? Tanong ni Andrew nang nasa airport na kami. Kasi, excited na ako, Jessie. Sa Amerika, wala akong iisipin doon kung hindi ikaw lang at ang magiging anak natin. Hindi ka ba babalik dito para sa kumpanya? Umiling siya. Saka na tayo babalik kapag nakakalakad na at nakakapagsalita ng magiging anak natin. Inakbayan niya na ako at sabay nang naglakad patungo sa eroplanong sasakyan. Paalis sa bansang aming kinagisnan na may ngiti sa aming labi. Wakas.